Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Nagkadayang sektor nagprotesta sa ika-40 anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Grado ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Hagbong. Operasyon batok sa mga illegal mufflers. Gihingusgan. Portion sa Metro Cebu Expressway laumang mahuman karong Hulyo. Hepe sa kapulisan og laing tulo nga nangulata og nanakop og konsehal sa barangay girilibuhan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabalias Tecling. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, nagkadayang sektor sa Katilingban nga nagmarcha protesta atol sa paghandom sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution na sagmuyo sa gobyerno. Alang kanila, wa nagpakabana sa mga kabus ug way konkreto nga programa alang sa mga kabus nga mga Pilipino ang administrasyon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gihandom sa nakadiyang sektor sa Katilingban ang ika-40 anibersaryo sa EDSA People Power Revolution karong adlaw. Dinho sa ani si Belinda Aliere, ang pangulo sa panaghugpong sa mga kabus sa Dakbayan. Nagsugod ang pagmarcha sa mga cause-oriented group sa Freedom Park sa Carbon paingon sa Dalan Colon sa Dakbayan sa Sugbo aron ipakita ang ilang wala pagkatagbaw sa performance sa gobyerno. Sa pangutana kung pila ang ihang igrado sa presidente gikan sa unong atunasan na pulo alang kang Aliere, kutubra sa 0.5 ang gihatag nga grado ani. Sunod sa 40 ka tuig padayon ang kalisod nga ilang gihambin ug nasamutan pa karon tungod kay wala sila kinitaan ilabi na kanila sa sektor sa kababayen-an. Mato ni Aliere nga misalmot sila sa gihimong lihok protesta aron ipadayag ang ilang kasagmuyo sa pamunuan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga walay konkreto nga programa alang sa mga kabus nga sama kanila. Daghan ang wala mahimo sa gobyerno sa mga kabus kini sama sa programa sa pabalay, tinuod nga reforma sa agraryo, diin iwit na kaayo ang nasod sa natad sa agrikultura ug ang pagsulbad sa kagutom. Nangindahay siya nga mahatagan og trabaho ang kababayen-an nga naara sa balay nga walay income nga sarang makaabot sa pamilya. Bisan gani kanang manufacturing sa tambal, wala ang atong nasod makatrabaho unta mi mga kababayen-an nga naara sa balay. Lisod kaayo among kinabuhi. Left and right ang among lending para lang yun makapangutang, makapaeskwela, makapangutang, makapakaon. Inana amo ang miserable nga kinabuhi karon sir. Gikum din narusab sa Karbohanong Alyansa ang pagprivatize sa carbon public market din sa taas nga katuigan ang mga manindahay gipiit kini ug gihinginlan aron dili sila makabaligya. Si Jovelyn Gomez, ang pangulo sa Karbohanong Alyansa, nanawagan nga ibasura ang kontrata sa usa ka pribadong sektor tungod kay namiligro ang panginabuhian sa mga vendors lagip na ang mga residente sa City Barrio. Nalipay mi kaming mga vendors kay diri pud baya namo adunay dako kayo nga mga controversial o issue diri sa carbon public market. So mao na nga para namang mga vendors importante sad kaayo kung diri sad namo mapadayag kuyog nila sa unsa di ay ang problema sad namo diri sa sa carbon public market isgutanan sa kaning privatization nga naa dinhi. Ang chairman sa Bayan Central Visayas nga si Jaime Palinawan na kanayon nganing padayon nga kinawatay sa kwarta sa panudlanan sa gobyerno ang katawhan ang naalaot. Nasagmuyo sab siya tungod kay gipugnan sila sa pagpadayag nga unta nalatid man sa manaon nga doon na sila katungod sa pagpadayag silang yango ngadto sa gobyerno. Ning ilang pagsaulog sa EDSA People Power Revolution, ilang gisinggit ang reforma sa gobyerno, paghatag og hustong sulan sa mga mamumuo, hunungon ang pagpangawkaw sa kwarta sa katawhan ug labaw sa tanan, putlon ang dinastiya sa gobyerno nga iyang gihulagway gipadagan lang sa duha ka mga pamilya nga mao ang Marcos ug mga Duterte. Silang duha gitawag niya nga hari ug reyna sa korupsyon.
tinaw diha gani una gani usas atong gitan-aw gani nga gibawalan ang politikanhong dinastiya. Pero giharian ang atong nasod sa karon gani duha ka pamilya Marcos, Duterte, unya kining duha ka pamilya gitawag pagyod no hari ug reyna sa korupsyon. Si Sara Duterte mo'y reyna, si Marcos mo'y hari. Naliwat sa ilang mga amahan. So dili na ta maingon nato kining maong EDSA People Power, dili na ta gusto nga maingon natong duna pay laing Marcos, duna pay laing Duterte nga mulingkod sa Malacañang. Gitapos ang programa sa maong grupo sa Daan Kulon nga gibanabana sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga hapsay ra og walay nahitabong kagubot. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga base silang ihapdulan sa usa ka gatos ka sakop sa cause-oriented groups ang nagprotesta kaganang buntag. Naka full alert sila subay sa mga kalihukan sa trillion peso march nga salmutan sa nakalilaing grupo. Actually, sir, peaceful naman ang ilang ikandak na rally. Nisunod naman sa mga lagda na gipatuman sa kapulisan natin dito. Kapinso sa kagatos ka mga pulis ang ipagkatap sa CCPO sa mga dapit kanunay kalihukan sa paghandom sa EDSA People Power Revolution. Arnold Bustamante, CCT News. Traffic Enforcement Agency of Mandawi may pahigayon ng operasyon Batok Illegal Mufflers. Samtang na-renew sa Land Transportation Office ang pag-deputize sa traffic enforcers sa Mandawi. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Kasamtangang naka-impound ang moabot sa 28 ka mga motorsiklo sa impounding area sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim. Kini mao ang nadakpan kagahapon sa ilang one-time big-time operation uban sa Land Transportation Office o Traffic Enforcement Unit sa Mandawi Police. Usa ang motorsiklo ni Arham Obinay ang na-impound. Gipasabot niya nga siya na ang ikaduha nga tag-iyan ni ini. Huwag yun mo nag-modify, ikaw. Ang una ni owner, previous owner ni. Ang kaibaw na po. Okay ba, original ni siya? Hindi naman na, wala na karon na. Aron makuha sa driver, kinahanglang mobayad sa 500 pesos nga impounding fee o usa ka gatos nga storage fee. Gawas pa sa 5,000 pesos nga penalty ngadto sa LTO. Usa na sila requirement nga i-surrender nila ang muffler. Inig kahuman, diha pa mo issue og kanang clearance, no? Si after payment mo issue si LTO signed by RD nga katong clearance nga ila sang ipadala dire. Pero ang akong dili pa sana nako ma-release kay ang katong ilang iilis nga stock nga pipe ila pa man sa tong ipataod o ipa-inspect pod sa MBIC. So MBIC na ay inspector sa MBIC nga moari po dire. So, depende na. Matod sa pangusa team nga si Hilary Tuya nga magsunod-sunod na ang ilang operasyon bisan og dili magkuyog sa sakop sa LTO. Kinitungod na renew na sa ahensya ang pag-deputize sa napo ka traffic enforcer sa Mandawi sa pag-issue og temporary operator's permit. Gipasabot ang publiko nga gidili ang pag-ilis o pag-modify sa muffler sa motorsiklo nga kalapasan sa Section 34 sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code o sa Department Order No. 2010-32 nagsiguro sa kaluwasan ug malikayan ang sobra nga kasaba sa komunidad. Samtang baguhay lang na renew sa LTO ang napo ka enforcer sa Mandawi sa pag-issue og TOP. Sila motabang sa ahensya sa pagpanakop sa mga driver nga malapason sa lagda sa trapiko. Ang sa law enforcement manggod kung maghumuk-humuk ka, magsige ka kanang palabay, pangita, pamasay, pasaylo. Ako, I can say you are not doing your job. Pero kung imo ginang tinud-on, imo ginang dakupon, at the very least, naghimo ka sa imong trabaho, kaya imo man siyang gituluan o guan. Kaya unsay mga Hinuon matod ni Rituya nga gisuspenso pa ang pagsakmit sa driver's license subay sa mando sa Department of Transportation apan ang maisyuhan og TOP ang kinahanglang mosettle sa penalty sud sa 15 ka adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang subay sa paghandom karong adlaw sa EDSA People Power Revolution Anniversary, usa ka kalihukan ang gipahigayon diha sa Plaza Independencia sa pagpanguna sa simbahang Katoliko. Kunon sa sitwasyon karon sa mao nga dapit, ani atong sayran sa live report ni Gian Navarro. Dennis taliwasan naglagiting nga kainit sa panahon kaganiya, gidagsa sa managlaing sektor ang pagsaulog sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA Revolution, gagipasayugdaan sa Archdiocese of Cebu.
sa Santos Camisa sa Santo Niño Pilgrim Center kaganiya. Gipanawagan niya sa Obispo Alberto Uy ang moral conversion karong gisagubang sa mga Pilipino ang epekto sa dili maayong panggoberno. Matod sa wali nga mas gipalabi ang pagpangharos sa political dynasty sa lokalidad, personality politics sa matag eleksyon o dali paghaylo sa mga kabus pinagi sa ayuda. Dugang pa niya, gabi sa nakalingkawas na ang nasod natong 1986 na pabilin gyapon ang mga problema dinhi sa nasod. Maong gihangyo ni Oy ang tanan nga inay nga magbahin-bahin pinaagi sa inay nga magbahin-bahin pinagi sa kolor sa politika, mas maayong magiusa aron masulbad ang mga problema gisagubang sa nasod. Nagpabilin usab ang paruganan sa Archdiocese pinagi sa Cebu Anti-Corruption Coalition nga manubag ang mga responsable sa grabing korupsyon sa gobyerno. Human gipagting ang tanang mga simbahan sa oras nga alas 3 sa hapon, isundan kini sa mga testimonya bahin sa EDSA, o niya nagmarcha usab sila gikan sa Basilica Compound paingon sa Plaza Independencia aron pa nagtagbo managkatong reenactment sa mga religious lay o mga sundalo nga may nahitabo 40 years ago. Samtang nagpadayon ang kalihukan karong hapon diri sa Plaza Independencia Dennis pinagi sa yung bukod sa diin. Daga mga young Cebu artists, ingon man, mga inilang ang mga bisag artists ang mihala og kanta aron mong kalingaw sa tanan o labaw sa tanan pagyukbo na usab sa naangkong demokrasya 40 ka tuig ang nakalabay. Dennis. Giyan, banabana ni mo pila ka tao ang mitambong sa maong kalihukan sa panag-abot na gidiha sa Plaza Independencia. Dennis, sa ato kapag banabana anara gyud sa libuan. So later on ato ka na nga sa irano gikan mismo sa habig sa kapulisan ingon man sa Cebu City DRRMO as to the crowd estimate dini nga mga orasa. So unsa may sitwasyon diha no sa ilang panagtapok kinsa may nakigpulo kinsa may nihatag og mensahe diha dapita sa Plaza Independencia na ba kay nakipatan nga mga politiko? Dennis, kasagaran sa mga nadiri sa Plaza Independencia, puno sa giti mga multi-sectoral groups, mga progresibong grupo, mga managlaing nga mga religious organization, na mga estudyante. Pero, due to its promise sa Dennis, wala gay nasigpatang kinsa nga mga politiko nga mo'y una nilang pronouncement nini nga mga panahon na Dennis. Diha ba ni kuyog ba diha gyapon si Monsignor Oy diha dapita? Din mga oras sa Dennis ko, ni saksi usab sa concert si Archbishop Abet Oy o ginauman o gyatan sa publiko ang mamahimong mensahe niya either in the middle or before the concert and ilabi na nga gilauman nga mahuman ang among kalihukan pasado alas 6 sa gabi or before 7 p.m. din. So nagsugod siya ganun mga unsang orasa gid nagsugod o naabot diha sa plaza giyan. Naabot sila din sa Plaza Independence sa Dennis ko mga alas 4:30 sa hapon. So nasunod yun ang ilahang nauna na schedule diin kinalan diin nagsugod na din sila sa pagbaktas gikan sa Basilica na sa oras na hapit na alas 4 sa hapon. So mahuman siya alas 6 ang ilang target mahuman sila alas 6 sa nitong 1980. So ilang target mahuman sila alas 6 giyan. Yes, but target nga mahuman gid ani mga alas 6 so di ba ka before 7 p.m. ilabi na nga moabot sa 5 or if I'm not mistaken 8 kabuk ka mga local artists ang mohalad sa ilahang mga kanta ning hapon na Dennis. Okay. Gibisita ni Highway Patrol Group 7 Regional Chief Police Lieutenant Colonel Wildemar Chu si Land Transportation Office 7 Director Franz Rances kagahapon sa buntag. Mato di Chu nga atol sa courtesy call na isgutan nila ang mga inisyatiba o programa sa ahensya ilabi na sa hugot nga pagpatuman sa mga nasudnong lagda sa trapiko. Ang HPG-7 mo'y katambayayong sa LTO-7 sa pagpatuman sa mga lagda sa kadalanan. Alang sa kaluwasan sa riding public, lakip na sa mga motorista nga nasakop sa ilang jurisdiksyon. Gisaad dityo nga mutabang HPG-7 sa pagdakop sa muffler modification sa mga motor vehicle sa Central Visayas, subay sa nalatid sa Section 34 sa Republic Act 4136 kun ang Land Transportation and Traffic Code.
Human sa pagbisita ni Chu sa LTO 7, gisunod usab niya ang pagpakigtagbo sa mayor sa lungsod sa Cordova nga si Mayor Cesar Didoy Suan. Gikinahanglan nga magpakabana ang mga beneficiaries sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Cebu City sa responsabling paglabay sa mga basura sa ilang mga panimay. Kini mao'y gipahinumdom sa Department of Social Welfare and Development 7 sa mga pamilya pinagi sa gihimo nga Family Development Station. Gitudloan ang mga nakapahimos sa purpose kung unsaon pagbuwag sa mga basura gikan sa malata, dili malata, hangtod na sa ubang mahimo pang magamit. Pinagi sa interactive group activity ang mga magtutudlo o ng pagtudlo aron mas masabtan pa sa mga tagbalay ang istriktong waste management. Sa maong pamaagi, makatampo ang matag panimay unsaon paglikay sa grabing baha din usa sa mga basura ang hinungdan ni ini. Mosunod, porsyon sa Metro Cebu Expressway laumang mahuman karong Hulyo. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, tagang wala na, nakahiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer.
Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Dita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kaayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang Muhammad sa gitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itong kani Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, porsyon sa Metro Cebu Expressway, lauman nga mahuman karong Hulyo human sa nalangan sud sa pipila ka tuig. Usa sa mga isyong nasugatan sa Department of Public Works and Highways mao ang iyang road right of way. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa gihimong usapan budget natin forum niya itong Biyernes, mipaambit ang Department of Public Works and Highways nga mahuman ang Segment 3A sa Metro Cebu Expressway karong Hulyo 2026. Nagpadayon na pagpayo sa mga dalan nga agian sa expressway, ilabi na sa habig sa Naga City diin, nakatala og mga pagpangliki kaniadto. Matod ni Assistant Regional Director Nonato Pailado nga nabalik ang katukuran sa Segment 3A natong 2024. Kinihuman nga hinahinay ng gilibkas sa Environment and Management Bureau 7 ang iyang cease and desist order. Ilabi na nga gimanduan sila ni Secretary Vince Dizon nga dalion na sa pagpatiwas sa Segment 3A. Merong ground movement pero we are now initiating the rehabilitation. It's ongoing. Partially lifted because the EMB gave us clearance to work on that particular section. Sugad nga gisugdan ng Metro Cebu Expressway ubos sa DPWH netong 2018. Usa lang ang hinungdan nganong nalangay among proyekto. Sumapa ni Undersecretary Ador Canlas nga nagpabiling hagit ang road right of way, ilabi na nga maapektuhan ang kabalayan sa mga proyekto. Kinibisan pa man og adunay igong pundong giandam ang DPWH alang niini. There were funds for 2025 and these were not implemented because of the right-of-way issues. Remember, nung pinasend ko sa kanina yung budget from 2022 to 2025, parati ho kasing maliit yung budget natin for right-of-way. Gitinguha sa Metro Cebu Expressway og mas paspas nga biyahe gikan sa south hangtod sa northern Cebu ug vice versa. Apan nakasugat og daghang mga problema niadtong 2024 gumikan lang sa kakulian sa Environmental Compliance Certificate gikan sa DENR. Tungod dinhi, nahukman sa Kapitolyo na ng panahona nga ipaagi na lang sa public-private partnership ang pagpatiwas sa maong expressway. There will be some sort of agreement that will be arranged between the DPWH and Cebu Provincial Government. And there is also a private sector because we're talking here of PPP. So the private sector, like for example, the third bridge, the private sector has a big say on that particular project. Gian Navarro, CCTN News. Cebu City o Gubang LGUs appeal sa mga nakapahimo sa mas gipalapdang Local Government Support Fund.
Gamiton kini gikan sa rice subsidy hangtod na sa pipila ka mga infrastruktura. Ang kasiran hatod ni Gian Navarro. Wala gikalimtan sa nasudong kagamhanan ang Sugbo sa mga makapahimos sa mas gipalapdang Local Government Support Fund sa gobyerno nga may kandidatanan-tanan og 57 billion pesos ning tuiga. Gisaksihan sa pipila ka mga local officials dinhi sa Sugbo ang opisyal nga paglusad sa mas gipalapdang LGSF niadtong Lunes sa Malacañang. Apel sa mga beneficiaries ang dakbayan sa Sugbo diin adunay 145 million pesos gabahin gikan sa kagamhanan. Matod ni Mayor Nestor Archival nga magamit ang porsyon nini alang sa rice subsidy nga mahatag ngadto sa mga nanginahanglan. Samtang gamiton ang ubang porsyon nini sa katukuran sa mga infrastruktura sama na lang sa dugang pang classrooms. Diretso kini ihatag sa LGU niya part of this maoning rice subsidy o niya the other one is katong mga infrastructure ang katunga. Subay kini sa tinguha sa mayor nga mas modaghan paunta ang mga lawak saringan sa ubang bahin sa dakbayan. Pinagi nini dili na maglisod ang mga estudyante sa pag-eskwela karong maapil ang syudad sa gihimong nationwide classroom building program sa gobyerno. Nasa tayo plano nga pag-atag more school classrooms sa atong syudad from the city government. Pag-sign nato sa MOA, NOA, maratog ceremonial pa lang. Lakip usab sa mga nintambong sa Cebu Governor Pamela Baricuatro og nasayod nga adunay 300 million pesos kabahin ang lalawigan ubos sa LGSF. Nasayran nga ang katunga nini gamiton aron iapod ngadto sa labing nanginahanglan pinagi sa free rice subsidy. Samtang gamiton ng nahabilin aron itukod ang farm to market roads aron mas mopaspas ang biyahe ilabi na sa mga agriculture products ngadto sa syudad ug mga kasikbit niyang dapit. Kining tanan pinasubay sa lakang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga imo nang direkta ang tabang sa gobyerno ngadto sa lokal nga kagamhanan. Kini tungod kay ang matag LGU adunay tagsa-tagsang panginahanglanon aron mabati hangtod sa mga nanimuyo ang gikinahanglang serbisyo gikan sa gobyerno. Patuloy din nating ipinakita ang tunay na diwa ng pagiging lingkod bayan. May kakayahan, may integridad, at may malasakit sa kapwa. Ngunit ang diwa na ito ay hindi lamang para sa mga halal na opisyal. Ito ay dapat taglay sa bawat Pilipino. Gian Navarro, CCTN News. Nadawat na sa mga mananagat gikan sa Caubian Island ang hinabang gikan sa Lapu-Lapu City Government human nga naapektuhan sa bagyong Basyang ning Buwana. Giapod-apod na kung gihatag na sa LGU pinagi sa City Social Welfare and Development Office ang 93,000 ka pesos nga pundo ngadto sa 13 ka mga mananagat. Sila kadtong mga nangaguba ang pambo tungod sa kusog nga bawod sa dagat atol sa pag-igo sa bao nga bagyo niadto nga unang semana sa Pebrero. Upat ang nakadawat og tag 12,000 pesos human nga nahimong totally damage ang ilang nga pambot. Samtang siyam usab ang nakakuha og tag 5,000 pesos human na angkon og partial damage ang ilang nga kahimanan. Mahimong mutabang ang publiko sa pagpakigbatok sa korupsyon pinaagi sa giumol nilang Legal Hub. Gipaila sa Cebu Anti-Corruption Coalition ang People's Legal Hub for Whistleblowers and Truth Tellers nga maoy kadangpan alang sa mga buot musumbong. Abli ang maong Legal Hub ngadto sa mga buot musumbong bahin sa pagpangurakot sa mga opisyal, empleyado sa gobyerno ug contractors. Apil niini ang pagtabang alang sa pagpasaka og kaso batok sa nisgutang mga opisyal o kawani sa gobyerno. Gipasabot ni Flag Cebu President Attorney J. Pujanes nga pinasikad kini sa nahimong pagpakibatok sa simbahan sa mga ghost flood control projects nga maoy nakaingon sa pagbaha. Gipasalamatan sa Flag Cebu si Archbishop Alberto Uy sa pagbato ng kaugalingong opisina sa gihimong Legal Hub. Mga pamilya sa Mandawi na Mosunod, hepe sa kapulisan og laing tulo nga nangulata og nanakop og konsehal sa barangay girilibuhan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako... wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa ato mga balita, hipi og laing tulo ka mga sakop sa Sevilla Police Station sa lalawigan sa Bohol girilibuhan human nga gireklamo sa barangay konsehal nga nangulata og bidakop kaniya atol sa buy-bust operation. Among insidente nakuhaan kini sa CCTV nga video nga na-upload usab sa social media. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipanilibuhan sa katungdanan ng hepe sa Sevilla Municipal Police Station sa Bohol Police Provincial Office uban sa tulunin ni mga sakop human pa sa ginli sa usa ka konsehal sa barangay Iwon sa lungsod sa Sevilla. Gagkukulata siya sa mga pulis nitong Pebrero 10, 2026 sigod sa pasangil ni konsehal Eric Gumanoy. Nitong Pebrero 10, 2026 alas 11 sa gabi. Kalit lang nga matud pa nga nangabot ang mga pulis ng payag. Gikan matud pa siya nga nanugway og baka. Kaya atol nga nagpunay og uwan atong mga tungura. Misulod siya sa ihang kapayag apan dunay mga lalaki nga nagpailang nga mga pulis nga nanuktok siyang pultahan. Siyang pag-abliging nan matod pa siya sa usa ka pulis nga makikistorya kini kaniya sa ngit-ngit ni repit apan yaning gibalibaran sa kahadlok nga dunay mahitabo kaniya. Apan sa diha nga wala siya musugot, gisumbag dayon siya sa iyang tiyan nga tungod ani midagan siya sa balay sa iyang silingan aron mga panabang. Din hinagitabangan sa pagbunlot among reklamante sa mga pulis ug gidala sa police station. Among insidente nakuhaan matod pa og video sa CCTV sa mga lugar nga gi-upload sa social media. Positibo niya nga giila ang upat ka mga pulis nga nagranggo og pulis
police captain nga mao'y hepe sa Sevilla Municipal Police Station, 2 ka police master sergeant ug 1 ka police patrolman. Tungod nilusad dayon ng investigasyon ang Provincial Internal Affairs Service sa Bohol Police Provincial Office aron dili maka-impluwensa sa gihimong investigasyon sa PIAS. Girilibuhan una sila sa katungdanan o kasamtangang giglistino sa Regional Personnel Holding Admin Unit kun pihaw sa Police Regional Office 7. Si Police Major Ray Olar, ang Information Officer sa Bohol Police Provincial Office, na kaniyon nga hugot nga gihimakak sa hepe sa Sevilla Municipal Police Station ang maong pasangil. Gingong lehitimo ang ilang bypass operation apan nahitabo kini alas 2 ang takna sa kadlawon pagka Pebrero 11, 2026. Di na maong reklamante mo ilang subject base sa blatter sa police station. Apan sa dihang gitandi ang kuha sa CCTV camera nahibawaan nga alas 11 gyud sa gabi ini nahitabo niya na Pebrero 10 nga may gibasihan sa PIAS nga kinahanglan nga mohimo sila investigasyon. Kuan, naay pahigayon kuno nga patod pa sa biktima, bypass kuno to, bypass operation sa mga pulis. Unya nahitabo nga wa magud giangkon kay ang katong pagpamunlot, pagpangulatan hitabo niya alas 11. Unya documented man diri sa Sevilla Police Station nga nikandak sila og anti-illegal drug operations mga alas 2 sa kadlawon against the victim. So prior sa nahitabo ang katong video ang basihan magudan niya ni katap ang video magud nga ni spread all over sa social media. Alas 11 nahitabo niya ang operation sa PNP diri Sevilla alas 2 sa kadlawon. Base sa nakuha nga kasayuran nga si Eric Gumanoy, nalambigit na sa pagpahihot sa illegal nga druga sa tol sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ug bitahan kini siyang kaugalingon. Tungod sa mga insidente si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, gipagawas og kamanduan pagparelibo sa kasamtangan sa 4 ka mga pulis, lagip na nini ang hepe kasong administratiba ang kitubang sa 4 nga tuna sa PIA sa Bohol PNP ug gisugdan na niini ang investigasyon sa kasamtangan ng officer in charge sa Sevilla Police Station. Maulang una ang deputy niini nga nagranggo og Police Executive Master Sergeant kapanangita na ang hepe sa Bohol PPO kung kinsa ang iyang ibutang nga opisyal sa mga police station. Gidakdang dugangan usab og personnel ang police station aron dili mabalda ang pagserbisyo sa kapulisan sa katawhan sa buong lungsod. Arnold Bustamante, CCT News. Gipay-gayon kagapon sa Mandawi City SPED National High School ug Mandawi City Central School SPED Center ang skills exhibit isip kabahin sa kasaulugan sa National Intellectual Disability Week ug National Arts Month. Gisalmutan ang exhibit sa mga estudyante nga naimutang sa Special Education Program ug ilang gibida ang ilang kahanas sa pagluto, pagbake, paghimo og accessories sama sa bracelets, phone holders ug uban pa, foot massage, t-shirt and mug printing, soap making ug pillow making. Tumong sa maong exhibit nga ipakita ang nagkadaiyang skills nga nakatunan sa mga estudyante ug mapasabot sa kadaghanan nga ang disabilities dili babag sa pangandoy nga mahimong magmalampuson sa kinabuhi. Gawa sa maong exhibit, gibisita usab ni Mayor Jonky Uwano ang pipila ka mga pasilidad sa maong haan ug iyang gisuta ang kondisyon niini. Ingon man ang laboratories diin gipahimutang ang speech therapy alang sa mga estudyante. Mga pamilya sa siyudad sa Mandawi nga naapektuhan sa pagtukod sa kaupat nga Cebu Bridge gitinguha nga ma-relocate. Gitarget nga masugdan ang bridge karong tuiga. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipangitaan karon sa syudad sa Mandawi og relocation site ang moabot sa kapin usa ka gatos nga pamilya sa Barangay Paknaan kinisubay sa pagtukod sa ikaupat nga Cebu Bridge nga magsumpay sa syudad sa Mandawi og Lapu-Lapu. Sugdan ang pagtukod sa Phase 1 sa Barangay Paknaan di nahimutang ang 196 ka pamilya. Sila mga kanhi biktima sa nagkadayang sunog sa Mandawi. Matud ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga nisaad ang nasudnong kagamhanan pinaagi sa Department of Public Works and Highways kon DPWH nga mohatag og dako nga kantidad sa matag pamilya aron makabalhin. Apan matud ni Uwano nga gitinguha sa pamilya nga magpabilin sa Mandawi nga mao ang gipangitaan og pamaagi sa syudad nga mahatagan og relocation. Kung dili man gani giingnan man kun nila mohatag kuno sila og assistance, financial assistance. I don't know kung pwede ba kung sulti sa amount pero kisultihan ko nila pero substantial amount na compared kung ang city ray mohatag kung dako sa pero wala relocation site pero akong gusto matagaan gid sila relocation site.
Gikatakdang sugdan sa DPWH ang pagtukod Abril karong tuiga sa tabang sa Japan International Cooperation Agency kun JICA. Uban sa bridge aduna usab himuon nga coastal road. May man ang intention sa to decongest ang city side, pero mo lang lagi na we ask for extra time para masuyahan nila itong mga pamilya na mahimutan sa silang tarong. Ang proyekto gilauman nga makatabang sa paghatag og alternatibong ruta alang sa publiko nga mosubay sa EC1 Wharf nga konektado paingon sa Zweig Road o gikan sa flyover sa Lapu-Lapu paingon sa Mandawi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes Tekling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Di siya kumutuog na Ginoo.